Magandang araw mga kaibigan. Ang i-discuss ko sa inyo ay isa na namang hindi makatao na gawain ng isang ahensya ng gobyerno. Nadiskubrihan ito sa kasalukuyang ginagawang budget hearing sa Kongreso. So ang tatalakayin natin yan ay ang DSWD. May previous vlog na ako, DPWH, nakita ng mga senador yung hindi kapanipaniwala na budget ng flood control project. 215 billion pesos for flood control project alone, mostly sa National Capital Region. Nagreklamo ang mga senador na bakit mas mataas pa ang pondo o proposed budget ng isang project lang, flood control, 215 billion, kumpara sa budget ng Department of Agriculture. I think 181 billion ang Department of Agriculture. Department of National Defense, mas mababa pa. So, nagre-reklamo ang mga senador, bakit napakalaki yung 215? Hindi maipaliwanag ng Department of Budget and Management. Ako, alam ko na. May yung mga ganyang proyekto. Alam nyo naman siguro, basta ganitong sinyas. Alam na this. Kaya, I hope na hindi ipapasa ng Kongreso yung budget ng DPWH, yung 215 billion na flood control project alone. Okay, punta na tayo. Itong panibago. DSWD naman. Ano ang nakita na kalukuhan sa nung i-present ang budget ng DSWD? Nako, mga matitinik na kongresista. Nakita. Wow! Top heavy ang DSWD. What do you mean by top heavy? Okay, from the secretary, may mga undersecretaries, may mga assistant secretaries, and then regional directors. So, yun naman. Normal naman yun. Kailang, kakaiba itong DPWH yung kanilang style dahil napakarami ang USEC. 10 USEC, 20 na assistant secretaries. Reklamo ang mga kongresista. Ano ba kayo? Ang dami ninyong mga top executives. Samantala, ang kanilang workforce, ito ang masakit. 65% sa workforce ng DSWD are contractuals. So, anong ibig sabihin kung contractuals, yung mga nagtatrabaho sa DSWD? Mababa ang sweldo, halos walang benepisyo, walang matatanggap. Contractual eh. May pamangkin ako, matagal nagtrabaho sa DSWD. More than 10 years ata. Civil service eligible. Wala, hindi siya mabigyan ng item or ano. Wala, umalis na lang yung pamangkin ko. Mabuti na lang, pag-apply niya sa aming bayan, sa La Union, natanggap siya sa munisipyo namin, permanent na siya. Kaya, itong natuklasan ng mga kongresista sa budget hearing, totoo talaga ito, na grabe ang workforce ng DSWD. Ang maganda nito, inaamin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na kailangan nila ng streamlining. Yan. Believe ako sa mga ganyang mga secretaries na umaamin ng kakulangan. So, pumayag siya sa recommendation ng mga kongresista na kung pwede magbawas yung 10 USEC at 20 ASEC. Ang reklamo ng mga kongresista, ikinompare nila sa DepEd. Ang DepEd po, ang pinakamalaking departamento, agency sa ating gobyerno. Pinakamalaking workforce, pinakamalaki ang budget. Ngayon,
ikinompare ang USEC at ASEC ng DSWD at DepEd, malayong mas marami yung DSWD, kakaunti ang USEC at ASEC sa DepEd. Anong ibig sabihin nun? Marunong ang DepEd. Dahil marunong ang kanilang secretary. Dito ko lalo akong bumilib kay BP Secretary Inday Sara dahil ganon, walang masyadong problema sa DepEd. So, alam nyo ba magkano ang sweldo ng USEC? Ako, estimate ko na lang ito ha. Salary grade 30 plus ito 33. Ang sweldo niyan aabot ng sobra 100,000 per month. Correct me if I'm wrong. Yung ASEC naman, nasa 100 o kung bababa man, 90 ano. So kung 10 USEC at 100,000 per month, halos, ilan yun? 1 million na ng sweldo. Ay, naku. Yan dami nila. Samantalang kanilang mga trabahante, kontraktual, kakaunti ang sweldo. So, dito mo makita yung, I don't know, disconnect. Elitista ang ating gobyerno. Tinitignan lang yung hayahay, ano bang hayahay? Very comfortable sila sa taas, samantalang dito sa baba, naghihirap. So, sana naman magawa nito ng paraan na ma-streamline na at magkaroon. Yan, nag-commit ang DSWD na they will coordinate with the DBM para mabigyan sila ng mas maraming permanent position para mabawasan ang kanilang contractual workers at mas marami ang maging permanent. Okay? So, that's good. Salamat sa mga kongresista na nakabuking ito at na-correct na. Okay. Okay. DSWD pa rin tayo. COA report naman ito. Sa COA report, nagreklamo, umalma ang COA sa gastos sa DSWD ng yung kanilang mga regional offices. Basta mag-meeting sila, konting training lang, luxurious hotel ang ginagamit. At millions, around ilang million yon. Yung isang region lang, 3 million. Hotel lang yon at mga pagkain. Ordinary, regular meeting lang, grabe ang snack at pagkain. Ako, naranasan ko yan nung nasa active service pa ako. Mag-attend kami ng parang interagency, kasi we need to coordinate with our different agencies kasama sa aming mandato. Nako, tawagin kami ng kung anong ahensya, ilalagay kami sa mga magagandang hotel. Pagkain namin talagang bonggang-bongga. Ako, medyo nakukonsensya ako na konting meeting lang, nandun ako. Hayahay. Malamig, hindi naman 5-star hotel. Kailang mahalin na hotel. Grabing pagkain. Nakukonsensya ako. Dahil alam ko, marami yung aking field of work, nakikita ko ang hirap ng mga tao sa bundok. Speaking of bundok, kagagaling ko lang sa Talaandig Tribal Village. Yung Talaandig Tent City nating tinutulungan, medyo okay na. Kaya lang yung surrounding communities, mga Talaandig Tin na hindi pa natulungan, talagang halos wala nang makain. Tinanong ko sila, nag-interview, nag-survey ako sa kanila. Nagre-reklamo sa taas na presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. Hindi na nila kaya bumili ng bigas. So, ang tanong nila kung
kailan ba darating ang ayuda o tulong ng gobyerno sa kanila. Sana naman ang ating gobyerno, tignan nyo ang nasa laylayan. Huwag lang yung inyong air-conditioned rooms. Pundo ninyo parang langis na nagbubukal. Isipin nyo, maraming mga Pilipinong naghihirap sa laylayan.